Alam mo ba na hindi ito yung unang itsura ng mascot ng McDo? Pero ito, burger yung ulo man. Pero paano nga ba nagsimula ang McDonald's? Paano na ang isang drive-in restaurant lang dati ay #1 fast food na sa buong mundo? Buong mundo yun guys ha? At ang kabuoang halaga ng McDo ngayon ay $221.1 billion. At sa pera natin ay 12.86 trillion pesos lang naman. Pero paano nga ba sila lumago ng ganito? Ano ang istorya ng McDonald's? Welcome to Adam Stories. Kung lagi ka nanonood sa channel natin, for sure napapansin mo na bakit merong Adam Builds, last time gumawa tayo ng Tesla, and bakit merong Adam Challenges and Adam's Life. Meron na po tayong 4 na segment sa YouTube channel natin dahil lagi ako nasasabihan, Adam, ang tagal mo mag-upload. And nag-isip ako ng way kung paano ba ako makakapag-upload agad. And naisip ko na imbis na isa lang yung iniikutan ng channel ko, which is mainly challenges, nagdagdag ako ng 3, which is Builds, Life, and Stories. And this is Adam's Stories. Pero paano nga ba nagsimula ang McDo? Nagsimula to noong 1940 nung binuksan ng magkapatid na Richard at Maurice McDonald ang kauna-unahang McDonald's Barbecue sa San Bernardino sa California. Isang simpleng drive-in restaurant na merong car half services at isang malawak na menu. Pero habang tumatakbo ang business nila, meron silang napansing isang bagay. Mas mabenta ang burgers kesa sa ibang pagkain sa menu. At karamihan sa customers nila ay mas gusto yung abot kayang pagkain at mabilis na serving. Kaya dahil dito sa mga napansin nila, ay gumawa sila ng isang malupit na sistema at tinawag nila tong Speedy Service System noong 1948. Inalis nila ang mga car hop services, binawasan nila ang menu at nag-focus sila sa burger, fries at milkshakes. At dahil sa speedy service system nila, ay nakagawa sila talaga ng isang malupit na sistema na naging dahilan kung bakit talaga sila pinupuntahan dahil sobrang bilis ng kanilang pagsuserve at masarap ang nasa menu. Kaya boom! Mas pinilahan na sila at dumami ang kanilang customers. Pero ang tanong, mula sa pagtitinda ng burgers, milkshake at fries, paano naman kaya nila naabot ang buong mundo? 1954 ay merong isang salesman na nagbebenta ng milkshake machine at nagngangalang Ray Kroc. Merong isang araw na may biglang tumawag kay Ray Kroc at eto si Richard at Maurice McDonald. Tumawag sila kay Ray Kroc para umorder ng milkshake machine. Pero laking gulat ni Ray Kroc na ang ino-order ng dalawang magkapatid ay hindi isa, hindi dalawa, kundi 8 milkshake machine. E de syempre nagulat siya. Nagtataka siya, sabi niya, bakit ganun? Eh yung iba ino-order sa akin, isa lang, pinakamarami na nga yung 2. Tapos itong magkapatid na to, umu-order ng 8. Ano ang meron sa kanilang restaurant? Kaya kahit malayo at nasa ibang ibayo ang McDonald's, ay pinuntahan ito ni Mr. Ray Kroc. E de ito na, nandun na siya. Pagdating na dun, nagulat siya. Napakaraming tao rito Ba't ang daming pila? Tapos, pati siya, na-experience niya na pumila para lang maka-order at para makausap yung dalawang magkapatid dahil sa sobrang busy. At noong nakapasok na siya sa mismong McDonald's, hindi lang siya nagalingan, pero talagang napahanga siya dahil nakita niya yung sistema ng mga crew. Kumbaga, sobrang bilis maglagay. Alam nung crew kung saan siya pupunta. Alam nila kung ilang oras dapat itataob yung patty. Kumbaga talagang merong sistema. At doon napahanga si Mr. Ray Kroc. Kaya nung nakita niya to, simula nung araw na yun ay hindi na talaga pinatulog nito si Mr. Ray Kroc. Dahil na-visualize niya na sa sobrang ganda ng sistema, pinipilahan ng mga tao, nakita niya yung vision na hindi lang dapat isa ang McDonald's. At kaya nitong dumami sa iba't ibang lugar
ng mundo. Kaya ang ginawa niya, kinausap niya yung magkapatid na McDonald. Mga kumpadre, may naiisip ako. Maganda yung menu, mabilis kayo magserbisyo, maganda yung sistema. Paano kaya kung i-franchise natin to? Kaya noong 1955 ay binuksan ang kauna-unahang franchise ng McDonald's sa Des Plaines o Plains, di ko alam yung basa, pero sa Illinois yun. At isang taon nang nakalipas ay merong nakilala si Mr. Ray. At ito ay nagngangalang Harry Sonburn na magiging fundamental sa success ng McDonald's. At ganito yung real estate strategy na naisip nila. What if instead na ang McDonald's pwepwesto sa isang lugar at magrerenta sa lupa, paano kung yung lupa na tatayuan ng McDonald's ay bibili na nila? So ibig sabihin, walang binabayarang renta ang McDonald's dahil sa kanila yung lupa. Habang tumatagal ay tumataas ang presyo nito. Napakagandang strategy. Fast forward 1957, dito naman na-imbento nila ang $0.15 burger. At sa sobrang bilis ng pag-arangkada ng McDonald's, noong 1958 ay umabot na sa 100 branches ang McDonald's sa loob lang ng maikling panahon. Isang naging pinakamatalinong hakbang ni Sir Ray dito ay yung paggamit niya ng franchise model, kung saan nabigyan ng mga negosyante ng karapatan para magbukas ng sarili nilang McDonald's pero meron lang siyang porsyento doon. 1959, halos 2 taon lang ang lumipas. Mula 100 ay nadagdagan pa sila ng 100 franchise. At overall ay meron na silang 200 McDonald's. Dahil kay Mr. Ray at sa kanyang dedikasyon na ang McDonald's ay malagay sa iba't ibang lugar, sobrang lumawak talaga to. At para masuportahan yung mga vision na nakikita niya, ay nagtayo na siya ng McDonald's System Incorporation. At kinalaunan ay ginawa itong McDonald's Corporation. 1961. Sa mga panahon na to, dahil sa sobrang bilis ng paglago ng McDonald's, ang nag-umpisa at ang may-ari nito na si Richard at Maurice McDonald's ay medyo nakakaramdam na ng pagod. Kasi nga, syempre, very humble beginnings lang naman sila. Nag-umpisa lang sila sa isang lugar. Tapos parang in a span of 5 years, meron na tayong 200 branches. And dahil sa bilis ni Mr. Ray Kroc sa pag-expand, parang may mga tanong sa isip nila na, tayo pa ba yung nag-expand ng negosyong itinayo natin? And at the same time, dahil matagal na rin sa negosyo ang magkapatid, medyo nakakaramdam na sila ng pagod. At syempre, nakikita rin ni Mr. Ray kung ano yung sistema ng dalawang magkapatid. Kaya dumating sa time na isang araw, tinanong sila ni Mr. Ray, ano ang kailangan para umalis na kayo sa McDonald's? Isang tanong na magbabago sa trajectory ng McDonald's. Biruin mo, ikaw yung nagtayo, sa'yo yung ideya. Merong isang businessman na pumasok sa picture at tatanungin ka, anong kailangan nyo para umalis na kayo sa McDonald's? Sa point of view ko, syempre hindi ko alam kung ano yung naramdaman ng magkapatid. Pero noong tinanong ito ni Mr. Kroc, ang sagot nila ay kailangan namin ng $2.7 million. 1 million sa kapatid ko, 1 million sa akin, at yung $700,000 ay ipambabayad namin ng tax. Kumbaga, willing sila na ibenta. Bukod sa $2.7 million, ay meron pa silang hinihingi. Nanghihingi sila ng 1% sales ng kabuuan ng McDonald's habang buhay. At pumayag si Mr. Kroc. Kahit sa panahon na yun, wala pa pala talagang pera. At kakayahan si Mr. Kroc na bayaran sila ng 2.7 million. Pero dahil talagang nakikita niya yung vision niya, lalaki yung McDonald's eh. Ang ginawa niya, naghanap siya ng iba't ibang tao, naghanap siya ng investor at nangolekta siya ng pera. At nakaipon siya
ng 2.7 million at binilikan niya ang dalawang magkapatid. Eto na ang hinihingi nyo, $2.7 million. At nung ibinigay ito ni Mr. Croc, syempre meron silang makakontrata, pero may isang bagay ang wala sa kontrata na yon. At ito ay ang hinihinging 1% sales ng dalawang magkapatid. At sabi ni Mr. Croc ay hindi niya kayang ibigay ito dahil mahihirapan siya na pag-investin yung mga businessman. Pero kinalaunan, dahil nagtiwala sila kay Mr. Croc na akala nila magagawan to ng paraan at maibibigay sa kanila ang hinihiling nilang 1%, dumating ang panahon, hindi na ito naibigay ni Mr. Croc. At dahil nabili na ni Mr. Croc ang ownership ng McDonald's, hindi na kinilala ang magkapatid bilang founder ng McDonald's. Bagkus, ang founder na nito ay si Mr. Ray Kroc. Pero may itinanong ang dalawang McDonald's kay Mr. Kroc. Ang sabi nila, alam mo naman na yung idea, alam mo na yung sistema. Bakit hindi mo na lang sana inagaw sa amin yung ideya? Bakit hindi ka na lang gumawa ng sarili mo? Pero ang sagot ni Mr. Kroc, ayokong gumawa ng sarili ko dahil gusto kong mapanatili ang pangalan ng restaurant na ito, ang McDonald's. And naisip ko dito, no? Kasi yun nga, pwede naman gayahin na lang. Pero kasi ang nakikita ni Mr. Kroc is yung magiging identity, yung magiging pangalan, which is yung McDonald's. Na sa panahon natin, fast forward 2025, pag sinabi mong McDonald's, ay talagang yung brand recall talagang nandun na eh. Kumbaga hindi mo na talaga siya makakalimutan. And dati pa lang, yun na yung nabivisualize ni Mr. Kroc. Kasi isipin nyo, kung ang McDonald's hindi McDonald's pero Mr. Kroc, lalaki kaya siya sa kung gaano ito kalaki ngayon? Sa kasalukuyan, ang McDonald's ay merong 41,275 branches sa buong mundo. Biruin nyo yun guys, 40 plus thousand. Sobrang dami. Pero ito ang isa sa pinakamagandang istorya. Nung dumating ang McDonald's sa Pilipinas, ay meron siyang nakabangga. At ito, ang Jollibee. At kung gusto nyong malaman kung ano ang naging istorya, mapapanood nyo to sa nagawa ko ng video, yung nakaraang Adam Stories natin, kung paano ba talaga nag-success ang Jollibee. Kaya click nyo lang dito sa link na to or antayin nyo matapos ang video na to at magpe-play ang video na yon. Bagamat ng kanilang success story, syempre marami rin silang kinaharap na problema. Katulad na lang syempre ng matinding kompetisyon sa fast food chain business. Pangalawa dito ay ang health and nutrition issues. Dahil sa pag-aaral na ang McDonald's ay meron talagang high calorie at sobrang processed nung food nila. Meron ding problema katulad ng social issues. Dahil nung araw, puro plastic yung ginagamit nila. Kaya ang ginawa nila ay naglungsad sila ng eco-friendly initiatives at ginawa nila na recyclable ang kanilang mga packagings. At yan ang dahilan kung bakit ang McDonald's ay nananatiling nakatayo ngayon dahil pag merong dumadating na pagsubok sa kanila ay gumagawa lagi sila ng solusyon. And speaking of McDonald's being successful, meron lang akong nakalimutan. Hello po mga ma'am, sir! Ako nga po pala si Manager Adam. Mukhang McDonald's. Knowing this history of McDo, marami akong na-realize. Actually, may movie to guys. Isa sa pinakasikat na movie na mapapanood nyo sa Netflix. Marami akong na-realize. Si Ray Kroc ay isang taong may malawak na pananaw pagdating sa negosyo. Nakita niya ang potential growth ng McDonald's sa kung paano ito pwedeng makilala sa buong mundo. Samantalang ang McDonald Brothers na siyang tunay na nagtatag at naggawa ng konsepto ay kontento na sa maliit na operasyon ng kanilang negosyo. Kaya sa huli, ang pinagdidibatihan kasi dito is naging gahaman ba si Ray Kroc sa pagbili ng McDonald's o
Dahil nakita niya na kontento yung magkapatid, kaya niya to in-offeran. Pero ang isang bagay na sure ako, hindi natin makikilala ang McDonald's kung ang may-ari lang nito ay ang McDonald's. Nakilala natin ang McDonald's dahil kay Mr. Ray Kroc. At kung masama man o hindi makatao ang kanyang ginawa, hindi rin tayo makakaalam nun. Na-realize ko dito na ang lahat ng bagay, most especially yung mga pangarap natin, ay nag-uumpisa dito. At kung kaya mong makita ang vision ng pangarap mo sa utak mo, ay hindi imposibleng kayang mangyari to. Katulad ni Mr. Ray Kroc na nakita niya na magiging malawak at global brand ng McDo, kinalaunan ay naging totoo to. Kaya nga napapanood mo to dahil alam mo kung ano ang McDo. Kaya sa susunod, nakakain tayo ng Big Mac. Magsasansaw ng French fries sa Sunday. Alam nyo na kung ano ang istorya ng McDo. Pero bago ako magtapos, gusto kong iwan ng tanong na to. Sa napag-aralan nyo or kung napanood nyo na ang The Founder movie, sa tingin nyo, ninakaw ba to ni Mr. Ray Kroc? O nakita niya lang talaga na may magandang mangyayari sa McDo, kaya niya ginawa to? And kung nakaabot ka dito sa dulo ng video na to, para malaman ko kung sino yung mga nakakaabot, comment down below S-Rank. At sa pin comment natin, kung gusto mo na makapag-upload na agad tayo next week, Friday, 6 p.m. Kailangan ko lang ng 500 comment of yes at makakapag-upload ulit tayo. So yun lang, maraming salamat sa panonood. This is Adam Stories.